sukat sa kung ano yung nagagawa nila. Pero kung ganito, alam niyo po, hindi to papasa as teacher. Kung ganito po, hindi po ito papasa or hindi ito magkakaroon ng, ng record ng VS or S. Baka NI pa to. Kasi wala itong, wala itong justification. So sinasabi ba ng COA, ito na for the whole year, Mr. Chair, yung para sa justification ng 150 million. Mr. Chair, dun lang po sa rewards, yung 15 ba yun? 15. Yung sa payment of rewards lang po yun. Hindi po... Hindi, kaya nga gusto ko makita yung accomplishments. Gusto nating makita yung actual outcome. Ano yung actual outcome? Tinanggap ko na nga yung number 1 O di sige, ito meron ito. Kahit na hindi ito katanggap-tanggap, Mr. Chair, kung bubusisiin ko pa yan. So, asan po yung pagre-reduce? Next, eliminate illegal activities within schools. Okay, eliminate illegal activities. Ano ba yung mga illegal activities within the school? Ano yung baseline data? Ano yung mga na-eliminate? Ano-ano tong mga illegal na ginagawa sa loob ng eskwelahan? Meron po ba accomplishment? Conducted surveillance in 119 areas. 100% implementation of activities. So what's this? Walang meaning ito, Mr. Chair, sa atin. Kung titignan natin, kung talagang bubusisiin talaga natin itong confidential funds. So kung ganito yung sinubmit, tinanggap nyo lang yan, tapos sasabihin nyo, ang kulang lang ay yung pagkapaliwanag ng rewards. Kung ako yung auditor, Mr. Chair, hindi ko tatanggapin yon. Ano-ano yung mga sinasabing outcome nito. And next, anti-extremism, terrorism programs, gather information necessary implementation of general peace and order within the department. Ano po yung outcome nito? Ano po yung patunay nito, Mr. Chair? Yung certification din, Mr. Chair. Like yung iba po may kasamang terrorism, physical harm, criminalities, and drug abuse. It's the same po, yung certification din po. So meron kayo ng certification? This the same po na yung sinubmit po ng... Well, Mr. Chair, certification na to, 3 quarter nagpasa sila ng First and second quarter po, yata. Are you sure? Yung certification. Kung yung certification po, Mr. Chair, I think it's for the whole year. Although yung sinusupport po niya na liquidation is for the first and second quarter. Yes. For what PPA? Is it in the counter-insurgency programs? Hindi po na namin tinignan kung anong... Have you read the certification? Ano yung sinasabi sa certification? Ito, sinasabi sa certification. Halimbawa na lang, itong Mr. Chair, basahin natin. Yung kay Boransing, kay Colonel Boransing. Kung titignan natin yung certification, may 8 activities sa YLS, 531 participants, 9,428. This was carried out from January 1 to December 1, which resulted to 0 reported CTG recruitment. In addition, this command has implemented hindi ko po alam yan kung ano yan, Complan Tinabangay. So, ang ibig sabihin po, ito ay para dito sa PPA number 1. Kasi for CTG daw to yung mga recruitment ng NPA. Ito kung titignan natin, Mr. Chair, yung certification po ni Lieutenant Colonel Panopio, ganun din yon for the elimination ng mga NPA tsaka recruitment, no? Okay, next. At yun din po, yung sa yung sa
iba pa na ito information education campaign. So tingin ko para doon sa sa YSL o YLS. So ito para dito sa number 1 PPA po. So yung abuse prevention and control within the school, asan po yung outcome and accomplishment report? Kung ito for 1 year ng PPA 1, asan po yung accomplishment report ng number 2 PPA? Kasi nakalagay dito, reduce abuses against learners. So meron ba tayo, Mr. Chair, na base data kung ilan po yung abuses within the year? Kaya nasabi ni BP at nasabi ni Fajarda na reduce na daw po yung abuses against learner. Asan po yung accomplishment report nito? Kasi hindi natin pwedeng tanggapin lang ito na ganito lang. Mr. Chair, where is it? Mr. Chair, ito lang po yung na-receive namin. So, at that time po, na-deem sufficient na sa payment of rewards po. Ito, sufficient na? Sufficient na po ito dito sa 4 na PPA, Mr. Chair? I cannot accept that. Kasi nakalagay dito, reduce abuses against learners. Ano ba yung baseline? Paano na-reduce? Ilan yung number? Payment of reward, 2 million, 2.95 million. Purchase of supply, 2.69 million. Payment of incentives and traveling, etc. Makikita nyo dyan Mr. Chair. Purchase of information, 2.2 million. May 10 million dito, reduce abuse against learners. So, paano natin masusukat yun? Mr. Chair, ako po mathematics teacher ako. Gumagamit kami ng rubrics. At kami, yung mga teacher, sinusukat sa kung ano yung nagagawa nila. Pero kung ganito, alam niyo po, hindi to papasa as teacher. Kung ganito po, hindi po ito papasa or hindi ito magkakaroon ng, ng record ng VS or S. Baka NI pa to. Kasi wala itong, wala itong justification. So sinasabi ba ng COA, ito na for the whole year, Mr. Chair, yung para sa justification ng 150 million. Mr. Chair, dun lang po sa rewards, yung 15 ba yun? 15. Yung sa payment of rewards lang po yun. Hindi po... Hindi, kaya nga gusto ko makita yung accomplishments. Gusto nating makita yung actual outcome. Ano yung actual outcome? Tinanggap ko na nga yung number 1 O di sige, ito meron ito. Kahit na hindi ito katanggap-tanggap, Mr. Chair, kung bubusisiin ko pa yan. So, asan po yung pag-reduce? Next, eliminate illegal activities within schools. Okay, eliminate illegal activities. Ano ba yung mga illegal activities within the school? Ano yung baseline data? Ano yung mga na-eliminate? Ano-ano tong mga illegal na ginagawa sa loob ng eskwelahan? Meron po ba accomplishment? Conducted surveillance in 119 areas, 100% implementation of activities. So what's this? Walang meaning ito, Mr. Chair, sa atin. Kung titignan natin, kung talagang bubusisiin talaga natin itong confidential funds. So kung ganito yung sinubmit, tinanggap nyo lang yan, tapos sasabihin nyo, ang kulang lang ay yung pagkapaliwanag ng rewards. Kung ako yung auditor, Mr. Chair, hindi ko tatanggapin yon. Ano-ano yung mga sinasabing outcome nito. And next, anti-extremism, terrorism programs, gather information necessary implementation of general peace and order within the department. Ano po yung outcome nito? Ano po yung patunay nito, Mr. Chair? Yung certification din, Mr. Chair. Like yung iba po may kasamang terrorism, physical harm, criminalities, and drug abuse. It's the same po, yung certification din po. So meron kayo ng certification? This the same po na yung sinubmit po ng... Well, Mr. Chair,
Hindi po katanggap-tanggap ito na pinayagan ng auditor natin. Etong sinabi ko na, no, hindi masusukat, no, sa kahit na ano. Tapos gagastos tayo ng 150 million na confidential funds minus 37 million. So hindi po katanggap-tanggap to. Ngayon, Mr. Chair, na alam mo na, ngayon alam na ng COA na ito ay para sa justification ng 1 to 4 na PPA. Bagamat din natin tinatanggap, Mr. Chair. At sinasabi ng Philippine Army na hindi daw ito related sa DepEd activities nito. So anong ibig sabihin niyan, Mr. Chair? Ito po ay support po ng success nung information gathering. Naiintindihan niyo po ba ako, Attorney Gloria? Hindi nga ito yung support Kasi sinasabi nila, different ito na activities na separate na ginagawa ng AFP. Opo, pero... so bakit gagamitin mo ito dito sa liquidation? At bakit tatanggapin ng COA na ito yung pang-justify doon sa million na confidential funds ni Sara Duterte as DepEd Secretary? Yun po, yung sa to prove yung success nung program. No, this is not the success. Success siguro ng Hindi po, success nung information gathering related to the program po of DepEd and collaboration po yata kasi ito. Hindi ko yun matatanggap, Mr. Chair. Talagang mayroon talaga tayong gagawing batas para mapahigpit talaga natin and even yung pag-audit ng mga confidential funds, Mr. Chair. Hindi nyo pwedeng mag-submit, kahit na teacher ka, mag-submit ng ganyan yung bata. Siyempre, babasahin mo, scrutinize mo, at i-gradean mo. Pero ito, Mr. Chair. So, yun lang, Mr. Chair, ang ano ko dyan, dahil nalaman na ng COA na hindi ito yung mag-justify noong confidential funds ng DepEd in 2023, Mr. Chair, dapat ibalik yung buong ibalik yung buong confidential funds dahil hindi yan makakapag-justify nito. Kahit nasabihin pa natin sa COA yan, hindi ko matatanggap, Mr. Chair, na ito yon, no, na pwedeng itong pan-justify dito sa sinasabing PPA. So, yun lang, Mr. Chair, no, kung ito yung magko-cover ng lahat ng accomplishment nitong 150 million na confidential fund minus 37.5 million, ay hindi ko po matatanggap, Mr. Chair. So, yun lang, Mr. Chair, at meron tayong dapat na gawin kaugnay dyan. Okay, thank you. Before we wrap up this hearing, the Chair would like to recognize the Honorable Congressman Romy Acop. Points lang, Mr. Chair, na hindi na take up. But for the information of the Honorable Castro, tinanong ko na rin yan kanina pero ang sabi nila, yun po ay ganun talaga ang requirement lang nila in order to liquidate yung confidential fund. But Yusek po, you mentioned something about the AOM. That's why you got certifications from the Philippine Army units. Would that be correct? Yes, Your Honor. Yes, sir. Now, may I ask ko, what was the AOM all about? Ano po yung AOM na sinasabi ni Yusek Pua na basis niya para humingi ng certification sa Philippine Army units? Attorney Camora. Mr. Chair, yung first na AOM po for na-issue sa DepEd, which is AOM number 2024-015 po. What is it all about? Nandito po yung mga observations namin, yung for the yung first time po nila. Ano po yung, in general, yung gist ng observation po ninyo? Yung first one, hindi po sila nag-submit ng documentary evidence of payment. Yung second one, meron po kaming, kasi hindi po, yung sa accomplishment reports nila, hindi pa po yung confidential activities or confidential expenses ang nilagay nila.
Yung third one is yung sa kulang po yung supporting nila sa payment of rewards. Yung sa number 4 po, dun sa physical and financial plan po nila, hindi naka-indicate yung mga particular confidential activities. And then, sa item 5 po, hindi po properly accomplish yung DV. Ganun din po yung sa observation number 6 po. Saan pong observation, saan pong AM, first, second, third, fourth, and fifth, nakalagay yung requirement ng certification ng Philippine Army units? For you to be able to give a credit notice, it pertains po to number 3, yung payment of rewards to informers. It must be supported with documents evidencing the success of the information gathering and or surveillance activities. Yun po yung... Matanong ko po kayo, sa certification pertaining to YLS, nasaan po yung information gathering at saka ano pa yung activities na nakalagay doon? Sa certification itself, wala naman po. Ang na-pick up lang po namin is yung success nung activity nung sa YLS po. So, even if it is not a YLS activity, pwede nyo tanggapin yung certification. Basta't naging successful. Ganun po ba? Successful po siya. Basta't naging successful. Yung information gathering or surveillance activities po. Paano nagkakaroon po ng information gathering doon po sa activity ng YLS? Kung programs po yun ng DepEd, tapos kailangan po nilang yun po, mag-gather ng information on... Kaya nga, programa ng ng DepEd yun. Opo. Paano natin i-connect yung programa na yun doon sa YLS activities na Philippine Army? Yun nga po, based sa certification nila, there was a collaborative effort between DepEd and yun po, yung nag-issue po ng certification. There was a collaborative effort Yeah po. ng DepEd at saka Kwan. Yes, Mr. Chair. So that is enough to justify na bigyan nyo sila ng green notice, ay credit notice at mawala na yung observations niyo sa AOM. Yun po ba yung sinasabi niyo po sa amin? Yes, Mr. Chair po. So, Honorable Castro, I will go with you in so far as your observation is concerned. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair,